Naghahatid ng bigas, mga idol, sumusugod sa baha. Nag-drive po siya ng e-trike yata to, pampasahero daw. Ang lupit mo, Dan Fernandez, all around ka. At may mas malupit pa dyan, pakita ko lang sa inyo, mga idol, ha. Eto pa ang pinakamalupit dyan, mga idol. Kung Dan Fernandez walang kaarte-arte sa katawan, pinaliguan at sinabunan ang isang matanda. Ganitong klaseng leader ang kailangan ng ating bansa. Ano ang tinaway, Kong? Pinaliguan mo yung matanda, balak mo pa yatang hilurin yung puwet ni tatay. Bilang tatakbo kong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya. Ano yung biyaya na dala ni Kong Fernandez, mga lodi? Kayo na bahala humusga kung hindi ba panunuhol ang ginagawa nito ni Dan Fernandez dyan po sa lugar ng Laguna. Ito po. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Sino pong taga-subaybay nitong hearing po nila sa Quadcom, mga idol? Naalala nyo po ba ito si Cassandra Ong? Absuelto na po siya, mga idol. At unti-unti na pong lumalabas ang katotohanan na wala naman po talaga silang matibay na ebidensya laban po dito. Lalong-lalo na po dito po kay Alice Goo na hanggang ngayon wala pa rin po silang napapatunayan. Ginamit lang po nila ito para po panggulo sa totoong issue po ng ating bansa o dyan po sa ginagawa lang budget hearing para po sa 2025. Ginamit din po nila yung confidential fund ni VP Sara Duterte para linlangin tayo at doon po tayo mag-focus, pero hindi po natin namamalayan na namamanipula na po pala ang kaba ng bayan. Pero eto mga lodi, pakita ko lang po sa inyo ha. Post po ito sa unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters, mga lodi. Okay na, nakapag-grandstand na yung mga kongresista. Lalo na yung isang mambabatas na malagkit ang tingin kay Miss Ong. Kilala nyo yun, mga lodi? Money laundering case laban kay Cassandra Ong, ibinasura ng DOJ. O, diba? Kilala nyo pa po ba yung binanggit dito sa caption na malagkit ang tingin kay Miss Ong? Pakita ko lang po sa inyo, mga idol, ha. Siya po yung tinutuko yata doon po sa post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters, mga idol. Ito po si Dan Fernandez. Sino pong kinilig sa kanilang love story dyan po sa Quadcom hearing? Ang totoong topic naman po talaga kasi natin dito is si Dan Fernandez. At ito pong ginagawa niyang pakulo sa pagtakbo niya bilang gobernador dyan po sa kanilang lugar sa Laguna. Ayan o, nakikita nyo. Naghahatid ng bigas, mga idol, sumusugod sa baha. Napakalalim po niyan. Nag-drive po siya ng e-trike yata to, pampasahero daw. Ang lupit mo, Dan Fernandez, all around ka. At may mas malupit pa dyan, pakita ko lang sa inyo, mga idol, ha. Ito po yung pagdadrive niya po ng e-trike. Nagmamasahero na po siya, kuno. Kitang-kita naman, napakitang tao na naman to si Dan Fernandez, no? Kaway-kaway siya dyan. Kunyari, masaya siya. Siyempre, tumatakbong gobernador. Kailangan gawin ang lahat. Eto pa, mga lodi, napakarami po nito. At nagwawalis po si Dan Fernandez. Post po ito ni Raymond Chu sa Avedra. Kanang mulihok rag na ay eleksyon. Ibig sabihin yan, mga idol, yung kikilos lang daw po kapag malapit ng eleksyon. Tapos epal daw po masyado. Maniniwala ba daw po kayo sa estado ng buhay nito ngayon bilang congressman na magwawalis ng kanal? Kitang-kita naman, mga lodi, parang diri-diri pa, mga lodi. Anak na tinapay naman, Dan Fernandez, pwede mo naman niyang ipatrabaho. Ba't ikaw pa talaga ang gumagawa? Diba? Napaka-trapo. Yan po talaga ang katotohanan dyan. At ito pa, mga lodi. Post po ito ni Gina PH. Gimmick ni Mr. Google Dan Fernandez Bulok. Hashtag Gina PH. Ano po ginagawa, mga idol? Nagtitinda po sa kalye ng pritong manok. Nako naman, Kong. Anak na tinapay naman, oh. Ito ang senyalis talaga na papalapit na po ang eleksyon. Pag may nakita na po kayong mga tumatakbong politiko, alam nyo na. Umpisa na po ng kaplastikan. Dahil hindi naman nila gagawin to kapag walang eleksyon, mga idol. Hindi nyo nga yan halos makita kung dapat yung lapitan, di ba, mga lodi? Tama ako, mali. Eto pa ang pinakamalupit dyan, mga idol. Post po ito ni Paulo Duterte supporters. Look, Kong Dan Fernandez walang kaarte-arte sa katawan, pinaliguan at sinabunan ang isang matanda. Ganitong klaseng leader ang kailangan ng ating bansa. Ano ang tinaway, Kong? Pinaliguan mo yung matanda, balak mo pa yatang hilurin yung puwet ni tatay.
Sabi pa nga dito sa post mga Lodi, may nag-comment dito. Sabi ni Mari Divi, aktor ka talaga. Si Manong malakas pa sa kalabaw yan. Pinapaliguan mo pa. Dapat yung matanda may sakit na nakaratay sa kama, baka maniwala pa ako sa iyo. Ginagawa nyo na talagang tamad ang mga tao. Puro kayo ayuda kahit di kailangan. Ngayon naman daw po, pagpapaligo ng matanda, malakas pa sa kalabaw highs. After nyo ba manalo, gagawin nyo pa rin yan sa lahat. Anak ng tinapay, Dan Fernandez, kung ano-ano na ginagawa mo, sino kalaban itong gobernador na tumatakbo dyan sa lugar ng Laguna? Tanong lang po mga Lodi. Please lang po, yun po yung papanalunin nyo, wag po to. Hindi na po ito magpapakita sa aking pananaw. Dahil ngayon pa nga lang, ramdam na natin, nagagawin lang nila tong bagay kapag papalapit na po ang eleksyon. Yan po talagang real talk dyan mga Lodi. Magising na po kayo sa katotohanan. Huwag po kayo papasilaw sa pera. Tanggapin nyo po yung pera pero huwag nyo po iboboto yung mga ganitong klaseng tao. Napakatrapo talaga mga Lodi. O ito pa, pinaliguan yung mas malakas pa sa kanya. Ano nang nasa isip mo, Dan Fernandez? Nangangamba ka ba? Malaglag ka sa pwesto? Pag nalaglag to si Dan Fernandez, kawawa to mga idol. Pupulutin to sa kangkungan. Kaya siguro, lahat ginagawa na niya para lang manalo bilang gobernador ng inyong lugar sa Laguna. Anak ng tinapay naman, oo. At ito ang pinakamalupit mga Lodi. Yung di umano'y lantarang panunuhol o vote buying daw po ni Dan Fernandez dyan po sa lugar ng Laguna. Sabi po dito sa Laguna Resort News, ganito kalala ang vote buying sa Laguna. Lantaran at nakalive pa. Tinatanggalan ng dangal ang mga mamamayan ng Laguna sa pamamagitan ng pera. Ang style ng pangangampanya ni Dan Fernandez ay nakakasuka. Walang plataforma, walang plano, vote buying lang talaga. Maging matalino po sana ang buong Laguna sa pagpili. Yan po ang karapat-dapat. O ito, papakita ko sa inyo kung paano po niya sinusuhulan ang mamamayan ng Laguna. Ito po, pakinggan at panoorin. Bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako bilang tatakbo pong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya. Ano yung biyaya na dala ni Kong Fernandez mga Lodi? Kayo na bahala humusga kung hindi ba panunuhol ang ginagawa nito ni Dan Fernandez dyan po sa lugar ng Laguna. Ito po. O magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Ha? Hindi kayo uuwing luhaan. Ano? Uuwi kayong may dalang pera. Uuwi kayong may dalang pera. Ano daw mga Lodi? Uuwi ng may dalang pera. Ang lupit mo talaga, Dan Fernandez. Kaninong pera naman yung ipapauwi mo sa mga kababayan natin dyan sa Laguna? Aside doon sa bibigay po ni Congressman Don Ronain, ang inyong pong lingkod, pera natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Maniniwala ba kayo mga Lodi? Pera ni Kong Fernandez na personal ang ipamimigay dyan po sa mamamayan ng Laguna? Kung ating babalikan mga Lodi, kung ano po ang style ng buhay ni Dan Fernandez nung si Tatay Duterte pa ang Pangulo ng ating bansa, napakalayo pong makita na siya po'y mamimigay ng sarili niyang pera sa ating mga kababayan. Pero nung naupo po si Romualdez bilang speaker ng Congress, aba, paldo. Diba? Namimigay na ng pera. Sa tingin nyo ba hindi po vote buying ang tawag dito mga Lodi? Ano to? Legal na pamimigay ng pera? Pera ba talaga niya ang pinamimigay niya dito o pera ng taong bayan? Nagtatanong lang po So please lang, sa mga nakapanood po nitong video na to, ipakalat nyo po kung gaano katrapo ang gantong klaseng politiko mga Lodi. Yung kikilos kapag malapit na po ang eleksyon at magpapakita ng kung ano-anong talento nila, magdadrive ng tricycle, magbebenta ng fried chicken, maghahatid ng mga ayuda sa lubog na baha, magpapaligo po ng matanda. Anak ng tinapay naman, Dan Fernandez, huwag nyo pong hayaan na maging ganito ang kamulatan ng mga kabataan, lalong-lalo na po yung mga tumatakbong SK chairman, SK kagawad. Baka po kasi iduluhin nila yung mga gantong klaseng politiko. Paano po tayo mababago kung bumabalik po tayo sa dati na pera po ang pinapatakbo sa panahon po ng kampanya? Kagaya po ng ginagawa ngayon ni Speaker Martin Romualdez. So, tabayanan po natin ang mga susunod na mangyayari ulit. Abangan nyo po yung mga susunod nating i-upload na video. Hanggang dito na lang po muna. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin!